Mga Armed Forces of the Philippines nakanda na rin kung sakali mang tawagin para sa pagbuo ng Crisis Committee. Ang report dyan si Bombo Bea Piniza. Bombo Victor, Bombo Jai, nagpahayag na rin ang kahandaan ng Armed Forces of the Philippines para maging frontliners kung sakaling kailanganin para sa binuong Crisis Committee ng administrasyon, batay na rin sa direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang pulong balitaan, espesipikong inihilimbawa ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla ang kanilang mga naging bahagi sa nagdaang krisis na kinaharap ng Pilipinas noong panahon ng COVID-19. Ay na bagamat ibang level ng challenge, ang kasalukuyang krisis na kinaharap ng bansa, handa ang kanilang mga resources magmula sa tauhan, assets at mobilisasyon para gampanan ang kanilang makakayanan bilang bahagi ng naturang komite. Tubing at pakinggan natin ang tinig ni Colonel Francel Margaret Padilla, ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Well, so for every crisis, frontliner lagi ang sandatahang lakas ng Pilipinas. This was evident during the COVID pandemic response. Kung makita niyo po noon, no, talagang wala din movement noon, yung delivery of goods and services from other mga provinces coming to different areas of the Philippines. And with that, we have shown how the AFP used all of our resources, tao at equipment to mobilize yung tulong sa ating mga kababayan. Iba ding level of of challenge itong nangyayari sa ngayon, but we assure you po that the Armed Forces of the Philippines is in the front lines in mitigating the effects of itong conflict na nangyayari po. Kasunod naman ito ay kinumpirma naman ni Padilla na wala pang formal na imbitasyon ng pamahalaan sa sandatahang lakas para opisyal na maging bahagi ng Crisis Committee. Sa kabila nito, tiniyak ni Padilla at ng buong kanin ng buong sandatahan na handang-handa sila magbigay ng serbisyo bilang frontliners kung kakailanganin. Ani Padilla, habang handang magbigay ng serbisyo o palagi anyang kaakibat nito ang pagtupad sa mandato ng militar para pag-ingatan ng pambansang interes at maging ang seguridad, lalo na sa ganitong sitwasyon. Tunay niyan, pakinggan natin muli ang tinig ni Colonel Francel Margaret Padilla, ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. I do not have the knowledge if may formal invite na from the AFP. But for all of these tables, there's always a seat for the Armed Forces of the Philippines to render our service. So sa lahat naman po, no, sa buong bansa, lahat hindi lang ito distinct sa Pilipinas, but sa buong mundo. And of course, as we feel it here in the Armed Forces of the Philippines as well, nandoon pa rin yung thrust natin na unahin yung misyon ng pag-perform ng misyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas. So yung problema natin sa mga sasakyan, no, nandiyan din yung assets ng AFP on standby if need be to render our services and our assets in the service of the Filipino people. Samantala, una na rito ay nagpaharag na rin ng kahandaan ng Philippine National Police para maglaan ng tauhan at maging ang kanilang mobility assets kung kakailanganin para sa komiteng ito na siyang naglalayon na naibsa ng epekto ng krisis sa langis sa pamumuhay at hanap buhay ng mamamayang Pilipino. At live mula dito sa Camp Aguinaldo, ito si Bombo Bea Piniza, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.